Okay, so praise God. Kunin ko lang yung notes natin. Session 8. Okay, Session 8, Learning Obedience to Christ's Command. So ito yung session natin ngayon. And before we go on, hiniling kong yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. We thank you, Lord, sa pagkakataon na ito na may pagpapatuloy namin, Lord, ang pag-aaral sa concept of discipleship, yung biblical discipleship, Lord, kung sa pamamagitan ng lessons na ito, Lord, mas maunawaan namin ang mga inaasahan po ninyo sa aming mga mananampalataya. I-bless mo ang lesson na ito, Lord. We ask the Holy Spirit to guide us. Give us understanding, O God, and sa pamamagitan ng lesson nito, mas lumalim kami sa pananampalataya, mas maihanda kami para sa mga ministry namin sa hinaharap, at Lord, mas may paliwanag ka namin sa iba. I-bless mo kami at pati na rin yung mga manonood sa recorded version. Maraming salamat itong iniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan session 8, the core curriculum. Pag pinag-uusapan natin ang discipleship, ano ba talaga ang punto nito? So, yun yung anong pag-aaralan. Kasi, nung last session natin, pinag-aralan natin itong essential greenhouse. Inihalin tulad natin yung church, yung pagiging disciple, pinag-aralan natin na maihahalin tulad ito sa greenhouse. Alam natin siguro familiar tayo sa greenhouse. Dito tayo pag nag-garden kami noon, dito namin tinatanim yung mga binhi. So parang the church is like a greenhouse na dito best na lumalago yung mga tanim. So parang sa isang greenhouse, meron tayong soil. Kailangan maganda yung soil. So inilin tulad natin yung last time sa soil of truth. Kailangan yung atmosphere, kontrolado yung lamig at init. And tinawag rin natin yung the atmosphere of fellowship. And nourishment, yung parang pataba, abono. Yun yung shared meals, literally communion, and at the same time, pwede rin yung meal together na we develop our bonding sa mga kapwa mananampalataya. And then yung patubig na inihalin tulad natin sa prayer, yung sama-sama nating pananalangin. So, na-discover natin last time na ang community natin, ang mga church natin nangangailangan rin yung samahan natin. Tayong mga tao parang yun yung trellis, yung doon yung sa Ilocano yung pagkalatkatan for our growth. So we need the community in order to grow. And of course, sa mga taniman natin meron ring wall of protection. So, the church serves also as a protection sa atin. Mapapansin niyo pag lumalayo tayo sa church, bihira tayo, nagiging prone tayo sa attack ng kaaway. Minsan, lumalamig na ng lumalamig. So, yun yung, parang yung pinag-aralan natin last time, sinasagot niya yung tanong, saan lumalago ang mga disciples? So, yun yung sinasagot natin last time. Pero ngayon, ang pag-aaralan naman natin, ano yung actual na nilalaman ng growth? Paano mo nasasabing nag-grow ang isang mananampalataya? So, ano yung dapat na natututunan natin pag nandun tayo sa church as we go on with our faith habang nandun tayo sa greenhouse na tinutukoy natin? So, ayan, sa alang-alang natin ito, sabi dito, a greenhouse can have perfect soil. Meron siyang napakatabang lupa. Tamang-tama yung temperature niya. Sapat yung patubig niya. Pero kahit kumpleto lahat, kung hindi na itatanim yung tamang butil, walang tutubo diyan. Walang tutubo. So, kailangan pa rin yung butil. So, yun yung purpose ng greenhouse para tumubo yung mga binhi. So, ayan, kagaya ng mga churches natin, pwedeng may
community tayong mapagmahal, totoo, hindi nagplaplastikan, masayang community. So pwedeng meron tayo nun, pwedeng ganun yung mga churches natin. So pero kahit ganon, maganda yung samahan natin kung hindi natin pinag-aaralan kung paano maging mas obedient sa Panginoon, sa katuruan ng Panginoon, parang barkada lang yan. Parang club, parang ganon. So yun yung kaibahan ng church. Ang church is, we are being trained to become obedient to the Lord. Yun yung pinaka-heart ng discipleship. So ayan, yan yung sinasabi natin na sa modern church ngayon, sa modern Christianity, may tragedy na nangyayari dito. So may mga community na dami nila. So wala yung relationship nila, yung fellowship nila, wala yung mga magaganon, nagga-gather lang. So parang ang nangyayari ay social club lang yung nangyayari. So parang barkadahan lang. Same, can you turn it off? I'm having a class. So yan. Pero ngayon, yung plant na pinag-uusapan natin dito, itong seed, yung core curriculum na pag-aaralan natin na walang ibang kahalili. So sa content ng discipleship, pag seryoso tayo sa discipleship, ang ibig sabihin nito is learning to obey everything na command ng Panginoong Hesus. So, alam natin yan. In the last command of the Lord Jesus Christ, sa Matthew 28, sabi, teach them to obey everything I have commanded you. So yun yung pinaka-heart of discipleship. That's why the Lord Jesus Christ said, go into all the world and preach the gospel. So preach mo nga. The problem with the church ngayon, parang naglalaro tayo ng langit, lupa, impyerno. Ang nilalaro natin, gusto lang nating maligtas. Gusto lang nating pumunta sa langit. Ayaw lang nating pumunta sa impyerno. Pero kung pakikinggan natin ang Panginoong Hesus, that's not the main concern. Go into all the world and preach the gospel. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And teach them to obey everything I have commanded you. Yun yung punto. Because the Lord is transforming the world. He is restoring the earth to its original design, na tayong mga tao mga taong ayon sa kanyang wangis, in His image and likeness. Now, the Lord is obedient to the Father. So yun rin yung we are being changed from glory to glory after the pattern of the Lord Jesus Christ. So that is the purpose of discipleship, to become transformed. At nagsisimula ang transformation natin, ang susi dyan is in the obedience. Okay? So, pwedeng na-encounter nyo siguro ng mga baguhan tayo sa pananampalataya na pumupunta tayo sa church dahil marami tayong barkada doon. Marami tayong nandun yung mga kaibigan natin. Sabihin natin, may mga iba't ibang rason. But the point is that we grow deeper in understanding the Lord and we develop itong spirit of obedience. Okay? So, dito sa, yung sabi nga natin, the modern Christianity has a great gap. May hindi nangyayari, may kakulangan. So, ayan, kung idadiagnose natin yung problema, pagaling ang mga Kristiyano. Lumalalim ang ating kaalaman tungkol sa mga salita ng Panginoon. So, pero may agwat sa dumadaming kaalaman, pero hindi naman nagmamanifest yung kaalaman na yun sa ating mga buhay. So ayan, example dito, sa alang-alang natin itong mga bagay na ito. Alam ng mga tao na they should forgive because the Lord teach that. But ilan ang tayo mismo, marami sa atin, we often live na namumuhay tayo na may mga tanim na galit sa kapwa. Tinuturo ng Biblia, we know that we should be generous, for God so loved the world that He gave His only Son. Pero tayo,
hoarding yung nangyayari. So pumunta kami diyan sa Hong Kong nung nakaraan and Chinese New Year. And you don't need to teach the Chinese about giving. It's their life. Kapag Chinese New Year, they give the laisi or ang pao, ang term natin dito. So they distribute, they give to people. So yun yung kanila, that's their life. They understand that giving is the key to receiving. You don't need to teach them. It's their life. Pero sa atin, lagi nating binabanggit yan. Lagi nating kinakanta sa church. But we hoard. So, ayan. Tinuturo ng mga salita ng Panginoon, we know that we should be sharing our faith. Pero karamihan ng Kristiyano, we are so silent about our faith. So, tinuturo ng dito, we are teaching that we should love our enemies. Pero mga ampalatay, maraming Kristiyano ang ampalaya. Napaka-bitter. So, yun. We trust the Lord, pero ang dami sa atin na nagwo-worry lagi. So, yun. We should be pure, but ang daming Kristiyano ang living in compromise. So, yun yung tinatawag natin na the great discipleship gap. So, alam natin yung mga bagay na yun. Pero hindi na isa sa buhay. That's the problem sa Christianity sa panahon natin ngayon. So, yan yung gwat na sinasabi natin. So, mayroong deception dito, sabi ni James chapter 1 to 24. Sabi niya rito, do not merely listen to the word and so deceive yourself. So, do what it says. So, yung sinasabi ni James, nalalaman mo yung word and hindi mo ginagawa, that's deceiving yourself. So do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who look at his face in a mirror, tinignan raw yung mukha sa mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. So what's the point na nagsalamin ka? Nakita mo na may muta ka, nakita mo na may uling sa mukha, you did not address naman. So ayan so yan yung pino-point out ni James na diagnosis niya. So kung ididiretso natin dito, knowledge without obedience is a form of self-deception. Nililinlang lang natin ang ating sarili. So imagine the church. So these people, we Christians, if parang sinasabi natin na ito ay grupo ng mga tao na deceiving themselves. Kung si James ang pag-define natin yan, that's how James define it. Knowledge without obedience is a form of self-deception. Okay? So, ayan, ang key insight dito, ang layunin ng pag-aaral ng Biblia, hindi lang para punuin natin yung ating mga utak. Ang layunin nito ay para mabago ang ating buhay. So, ayan, pag hindi tayo nagiging obedient, so, sa katunayan, hindi tayo natututo. Kumukuha lang tayo, nag-accumulate lang tayo ng information. Ngunit, nananatili tayong hindi nagbabago. So, when we obey the word of the Lord, yung mga natututunan natin, that's yung tinatawag ng Bible na washing of the word. Parang the more you listen to the word and apply it, parang hinuhugasan ka niya. And that's where we are being transformed from glory to glory. So, ayan, si Jesus mismo, pinag-ugnay niya ito, the concept of love and obedience. Magkaugnay ito sa katuruan ni Jesus Christ. So, kung titingnan natin in John 14 verse 15, sabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commands. So, kung babaliktarin mo yan, if you do not keep the commands of the Lord Jesus Christ, you really don't love Him. So ang daming, karaming Kristiyano ang they say, I love you, Lord. We sing, I love you, Lord. But actually, what we mean is, I hate you, Lord. Because we do not keep His commands. So this is the measure, in the words of the Lord Jesus Christ, obedience is the measure of true love sa Kanya.
So in John 14 verse 21, ito, red letters ito. These are words of the Lord Jesus Christ. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. So the same point. John 14:24. Anyone who does not love me will not obey my teaching. So, kung magnilay-nilay tayo, magbulay-bulay tayo dito, how many times na ma-realize natin na we don't really love the Lord? No wonder why siguro si Peter, may sinasabi ang Panginoon pero ayaw niyang mag-obey. No wonder why siguro na the Lord keeps on asking him, Peter, do you love me more than this? So, hanggang sa ang hinihintay ng Panginoon na sagot kay Peter is the obedience. So, yun. Hindi sinabi ni Jesus na, if you love me, you will have warm feelings toward me. Hindi niya sinabi na, if you love me, you will sing worship songs passionately. Ang sinabi ng Panginoon, if you love me, you will keep my commands. So, yan. So, ang punto natin dito, ang pagmamahal kay Kristo hindi lang sentimiento. So ito ay ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay loyalty, pagpapakita ng katapatan. Hindi ito emotion, kundi yung pakikipag-allegiance sa kanya. So hindi ito tungkol sa nararamdaman natin. It's not about feelings. It's what we do. It's about how we live, how we act. So, hindi natin pwedeng sabihin na we love the King or we love the Lord Jesus Christ and at the same time we ignore His decrees, His commandments. So, ayan, may illustration tayo dito. Parang yung mag-asawa. Sabi ng asawang lalaki, I love my wife. So, pero, tuloy-tuloy naman sa kanal, ini-ignore niya yung mga pangangailangan ng wife, nakakalimutan niya yung mga mahalagang petsa sa asawa niya, birthday, mga ganon. Pag sasabi ng hinaing yung asawa, ini-ignore lang. So, or namumuhay lang siya na parang single ba? parang ganon. So, but he always say he loves the wife. Ang question is, does he really love the wife? So ayan, words are empty. So, ayan. Actions, sabi nga natin. Actions speaks louder than words. Kahit hindi mo sinasabing I love you, if you do yung actions mo doon nakikita. Okay? So dito sa relationship natin with Christ, isang covenant ito. So obedience is a language of covenant loyalty. And pwede nating i-review yung ating buhay. We look back, reflect. May mga bagay, of course, we are all guilty of this. We are a work in progress. Pero as time goes by sana sa pagiging Kristiyano natin, nade-develop tayo, nagiging mas obedient tayo. So, pag nilay-nilayan siguro natin, may area ba sa buhay natin na sinasabi nating mahal natin ang Panginoon? Pero hindi tumutugma yung kilos natin. So, ano kaya ang ibig sabihin or ano ang itsura ng obedience in that area of our life? Okay, so you can reflect on that, pag-isipan ninyo. And yan. Ang kapal ng Biblia, it's a 66 compilation of writings. And the question is, what are we to obey? Kasi naibigay ang Biblia sa atin na hindi siya list of decrees. Iba't iba yung way ng pangungusap ng Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. So, ano ang i-obey natin? So, I think isum up natin dito. Si Jesus Christ nagbigay ng mga general ito siguro yung pinakasentro ng commands ng Panginoon. Yung greatest commandments. Kasi may nagtanong sa kanya, Lord, what was the greatest commandment? So, sa dami ng content sa Bible. But si Jesus Christ, sumagot siya. So, ang sagot ng Panginoon is, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, this is the first and greatest commandment. And the second is like this.
Love your neighbor as yourself. So sabi ng Panginoon, all the law and the prophets hang on these two commandments. So pag sinabi natin the law, these are the 5 books of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pag sinabi naman niyang the prophets, lahat na lang sumunod doon. Ayan. So the prophets and Psalms and Apostles. So lahat ng tinuturo doon ni Moses and mga tinuturo ng mga prophets, nakabatay sila sa dalawang ito. So tingnan nga natin. Anong punto ng commandment number 1? Yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. In simple term, ang sinasabi ng Panginoon dito is love God completely. Lubusan. So, ayan. And tayo, we are a tripartite being. So, tatlong bahagi raw tayo. We have a heart, we have a soul, we have a mind. So, ayan, yung spirit, soul, and body. So sa heart, so yung heart is tinutukoy natin dito is emotions, affections, desire. So we love the Lord in our emotions, in our affections, in our desires. Soul, yung pinaka-tayo, yung pinaka-buod ng katauhan natin, yung identity natin. We love Him with all of that. And our mind, our thoughts, intellect, reasoning. So lahat dito sa isip. Kaya sinasabi ko is how do you, pinisyon ni Pastor John ito noon nang nag-lecture sa Hong Kong. So, how do we worship the Lord? So parang worship in the context of worship kasi yung lecture ni Pastor John. Ang sagot ko is sa isip, sa salita, at sa gawa. In everything that we do. So in everything that we do, we express our love in that area. So that is the vertical dimension. So parang cross kasi yung commandment, patayo at pahalang. Yung patayo is loving the Lord. And then yung pahalang naman is loving our neighbor. So yung vertical, yung patayong it's you and towards God. All obedience flows from the heart, activated by God. So ayan, without kung wala tayong pagmamahal sa Panginoon, nagiging legalismo lang yung obedience natin. Parang nagiging Pharisees tayo. So parang wala, duty lang. So parang rule keeping, yung tinatawag natin yun siguro yung description. Now, in the commandment number 2, yung tinatawag nating vertical, horizontal, pahalang. So, love, ang point naman ng kasi yung pagkakasabi ni Jesus dito is yung second is love your neighbor as yourself. What does that mean? So, dito in other terms, love your neighbor actively as yourself, sabi dito. With the same care. Normal sa tao ang makasarili. You always think about the best for you. So parang ang sinasabi dito kung paano mo isaalang-alang ang sarili mo, itapat mo rin yun sa kapwa mo. So parang ganun. So seeing care and concern na tinutuon mo sa sarili mo, ganun rin sana yung care and concern natin sa iba. So mahirap, madaling ituro tong mga to. Pero paano pag yung mga taong hindi ka ibig-ibig? But we need to learn to obey itong mga to. So yung horizontal dimension, love for God must be express itself in the practical love for people. So yun yung point dito. So kung isasum up natin dito, sabi ni Jesus Christ, nakasalalay lahat ng teaching ni Moses doon sa 5 books and lahat ng teaching ng prophets sa lahat ng sinulatan nila. Nakabatay sila lahat dito. So every other command in the scripture is an application of one or both of these foundational commands. So yun yung yun, masasum up natin ang Bible in that concept. Loving God and loving our neighbor. So ayan, pag madaling matandaan yan, cross. Loving God and then loving our neighbor. Now there's another command. Pangalawa. Balik tayo sa question sa taas. What are we to obey? So una, yung greatest commandment, loving God with all of being and loving our neighbor actively as we love ourselves. And then pangalawa dito is the Great Commission. Yung huling habilin ng Panginoon tayo sa Tribal Gospel Mission, ito yung pinaka-life verse natin.
Ito yung pinaka-life verse natin. Kasi ang pinaka-slogan kasi natin, putting Christ's last command first. And the last command of the Lord Jesus Christ, ito, Matthew 28. Sabi, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. And then sa dulo nun, and teach them to obey everything I have commanded you. So, ayan. So, hindi sinabi, pansinin niyo, hindi sinabi ni Jesus Christ, teach them everything I have taught you. Hindi yun yung sinabi ng Panginoon eh. Teach them everything I have taught you. Hindi ganon. Ang sabi niya, teach them to obey everything I have commanded. So, the goal is not information transfer, but obedience formation. Yung discipleship, itong course natin, discipling, training people to become obedient to the Lord. Yan yung nakakalungkot sa church ngayon. Kasi we gather people who wants to be saved. That's not the goal, of course. Bahagi na ng salvation yung pagpunta ng langit. But the goal of the Lord Jesus Christ, kung bakit sinisave niya ang mga tao, is to build a generation of people who would not be like Adam and Eve, who will do what they want to do, but rather to obey the Lord. So, ayan, makabuild ng generation na like Abraham, who just obeyed the Lord. Hinihingi ng Panginoon yung anak niya is, you just do it. parang ganon. So, titingnan natin dito, everything I have commanded you. Ano yung everything? Ang dami yan. Everything. Ano ba yung mga commands ng Panginoon? Tingnan natin itong ilan, hindi lahat eh. Heart attitudes. Ano mga tinuro ng Panginoon regarding sa puso natin? So being poor in the spirit, being meek, being merciful, being pure in heart. So the commandments of that, yung mapagpakumbaba, laging nakasalalay sa Panginoon, maawain, mahabagin. So ayan. Makikita natin yan sa Matthew 5 to 7. You can dig in deeper dyan. Now, another teaching dito na in the category of commands is that radical ethics. Yung the way that we live. So, tinuturo ni Jesus Christ dito yung turn the other cheek. Love your enemies. Go the extra mile. Ang hirap nito. Pag inupakan nga nila, counter punch ka agad eh. Kalaban nga eh. Pero bakit sinasabi ng Panginoon, love the enemy? Ang hirap ng mga hinihingi ng Panginoon. Pero, kaya nga, dito is we cannot change ourselves. It's the Holy Spirit who will transform us. But little by little, natatawa ka ako sa kwento ng isang pastor na sinaksak siya, nagkasakit siya, almost mamatay. And then nung gumagaling siya, pastor na siya, naligtas yung sumaksak sa kanya. Galit na galit raw siya. Gusto niyang pumunta kasi sa impyerno yung sumaksak sa kanya eh. sabi niya is he fasted for several days para matanggal yung bitterness sa puso niya. So, kinailangan niya yung tulong ng Panginoon. So, he can obey this command, loving the enemies, loving our enemies. So, that's makikita natin yan. The new commandment na sinasabi ng Panginoon is love one another as I have loved you. Yung pagmamahalan, madali lang naman magmahal kung kaibig-ibig. Yung isang tao, paano pag hindi kaibig-ibig? Love one another as I have loved you. Wow. How did the Lord love us? He offered His life. He gave His life for us. He died for us. So parang ganun. And commandments in prayer. So this should be a part of us because ikinuman rin ng Panginoon ang pananalangin. So persistence, forgiveness in prayer, ganon. Itong pagpapatawad. Forgive as you've been forgiven. Forgive repeatedly, paulit-ulit. Nagtanong nga si Peter dito, how many times should I forgive, Lord? Is it 7 times? Pero sabi ni Jesus Christ, it's not 7 times, but 70 times 7. So ibig sabihin is every time na babalik yung hurt,
yung bitterness, yung galit sa loob mo, you need to choose to forgive lagi. Lord, ang hirap nito, but I need to obey you. I teach me to forgive. Ulit-ulit yan. Kaya hindi isang beses lang yung turo ni Jesus Christ. The Lord knows the nature. The Lord knows the nature ng nasaktan. It's hard to forgive. Pero He demonstrated it on the cross. Sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So, stewardship. So, itong stewardship naman, store treasures in heaven and be generous in giving. So, we look at ang perspective natin sa buhay is lahat ng meron sa atin is pag-aari ng Panginoon. We should be good stewards. So, we manage the resources na, for example, si Kuya Francis is the business of selling coconuts is God's business. And pinapamanage niya kay Kuya Francis. So ang pagpapalago ng negosyo diyan ay pagpapalago sa negosyo ng Panginoon. This is the Lord. So parang gano'n. So that's mindset. Yun yung mindset na tinuturo dito. Stewardship. Pagiging katiwala. Ano mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? We should be good stewards sa anumang bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. Misyon. So the Lord commanded us to be His witnesses. Go and make disciples. Kaya nga dito, hindi lang pastors ang tinawag ng Panginoon to make disciples. Lahat ng tumanggap ng Panginoon, called to make disciples. Pag nagkaroon ka ng, all of us somehow have people under our influence. Magkakaroon tayo yung mga addings natin or magpapamilya tayo yung mga anak natin. Those are under our influence, mga friends natin. And we need to be witnesses for them. We need to make disciples out of them. So, hindi lang sa pastor itong disciple making. So, yung tanongan ng kwan pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, anak mo yan So, tutulungan ka lang ng pastor. Tutulungan ka lang ng church to disciple them. Kasi ang trabaho sa church ng fivefold ministers is to equip the saints for works of service. Equip the saints for works of service. Hindi niya sinabing to do the works of service. Hindi. To equip you so you can make disciples of your children. So parang ganon. Ganon yung point dito. Okay? Kung ano pa. Ilan lang to. Hindi comprehensive ito. Hindi lahat ito. Humility and service. So, tinuro ng Panginoon that we should be having a servant heart. We serve one another, we wash one another's feet. So, yun yung kwan rin sa ating mga Kristiyano. We serve one another. Holiness. We stop with sin. So, ang hirap nito. Pabalik-balik tayo, but we stop. We cut off sin. We ask the help of the Lord. We ask forgiveness. Pag nadadapa tayo, so we aim for that. We be perfect as Father is perfect, sabi nun. Mahirap yan. But mapapansin natin, in our salvation kasi, justification, sanctification, glorification. Sa sanctification, justification, as if we've never seen theologically before the Lord, dahil sa ginawa ni Kristo sa cross, nabura yung kasalanan natin because of what the Lord did on the cross. But at the same time, marirealize mo na makasalanan ka pa rin May nagagawa ka pa rin mga kasalanan But the Lord is transforming us in our day-to-day life. I-struggle tayo, but the Lord, ma-realize mo na naman, i-convict ka ng Holy Spirit, magsisisi ka na naman, and you fight, you cut off that sin. And then mapapansin mo na as we go on in our life with the Lord, padalang ng padalang, we become better and better. Lumiliit ng lumiliit yung mga struggles natin against sin. And ayan, we are being changed from glory to glory, sabi ng Scripture. And when the Lord comes, or when we go, when we die, doon natin nakakamtan yung tinatawag nilang glorification, na perfect tayo. So it's either when we go to the Lord
or when He comes to get us. So, trust and anxiety, sabi ng Panginoon, do not worry. Do not worry. Seek first the kingdom of God. So, ayan, kailangan nating pag-aralan ito, lalo na pag may mga problema tayo sa buhay. Ang unang nature ng tao is to worry. Bakit kaya do not worry, sinasabi ng Panginoon? Lord, give me understanding on this. Mauunawaan natin na the Lord kasi alam niya yung pangangailangan mo. Sabi niya, hindi kanya iiwan, never leave you nor forsake you, supply all your needs. So, if we understand, we meditate on that, and that reality, mapapansin natin in our experience na nabibigay naman yung mga pangangailangan natin. So, seek first the kingdom of God. All these things shall be added unto you. So, marami pa. So, marami pa ang katuruan ng Panginoon, and these are some. So, as we study the scripture kasi dumadami ang nauunawaan nating command ng Panginoon. So, hindi natin makukuha ng comprehensive yan sa isang upuan. Ang importante, the more we learn, the more sana we obey, the more na mas matransform naman tayo. So, ayan. Yan, pag-isipan ninyo, ano yung mga pinaka-natural na nasusunod mo sa mga nabanggit natin? At ano rin yung pinaka-mahirap na lagi kang sumasablay? May mga ganun na bahagi sa ating buhay. So, ayan. Ang process dito, we move from hearing to doing. Nagsisimula yan sa hearing. Faith cometh by hearing, and hearing from the words of God. So, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Sabi sa Romans 10:17. So, nagsisimula sa hearing. And then, yung hearing kasi, nare-realize natin and nako-convict tayo, nauunawaan natin, nagsisimula yung natatransform tayo. So, hear accurately. So, read the word carefully, study it, listen to faithful teachings. When you go to church, be like the Bereans. Kahit si Paul yung nagtuturo, they still open their scripture to verify it. Tama ba yung sinasabi ni Pastor? So, and this explanation ni Pastor, and at the same time, sa sarili mong pag-aaral, and na-confirm mo nga, tama nga. And then, you let that word transform you. You let that word, obey that word, and doon ka matatransform. So, and ang action dito is read the word carefully, study it, listen to faithful teachings. So, ayan. So, yung mga practical tips dito, basahin nyo na lang yung you explore it later, read slowly, attentively, use multiple translations kasi minsan hindi mo mag-get sa NIV, punta ka sa pumupunta ako sa The Message translation, punta ka sa King James, maraming translation. So, kung Ilocano ang ginagamit mo, pwede kang, pag hindi mo maintindihan yung T-Biblia, lumipat ka sa Tinaimbag Damag Biblia. So, parang ganun. Use multiple translation kasi there is dynamics in the way they translated it. So, isaalang-alang mo yung context. Ang ibig sabihin nito? Unawain mo, sino yung nagsulat nito? Sino yung sinusulatan niya? Bakit niya sinasabi ito? So, itanong mo yung 5 tanong. Sino? Who? What? Where? When? Why? So, i-explore mo yon, and then mauunawaan mo yung punto ng Panginoon, and the Holy Spirit will always guide you into all truth. So, that's the role of the Holy Spirit. The Holy Spirit illuminates the meaning of the Scripture as you study it. So, before tayo mag-aral, let us pray. Ipanalangin natin, open my eyes, Lord, para makita ko yung mga magagandang bagay sa mga tinuturo mo. Yan ang sabi ng psalmist sa Psalms 119 verse 18. Okay? So, bukod sa read kasi yung hear accurately. Pangalawa is interpret correctly. Unawain mo. So, hindi nag-e-end sa pakikinig. Umuusad yan sa pagkaunawa. Interpret correctly. So, sa 2 Timothy 2:15, sabi ni Paul kay Timothy, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Dapat tama yung pagkaunawa natin. Tama yung interpretation natin. So usad tayo. So, from what does it say? Ano sinasabi nito? So, usad tayo sa anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito sa buhay ko ngayon? So, unawain mo yung original context.
And then, unawain mo yung punto ng nagsulat. And then, tingnan mo rin paano ito umaakma ngayon sa kalakasan ng scripture. So, yan. Key question, what was God communicating to the original audience? Paano ngayon yung nalalapat sa panahon ko ngayon? Sa sitwasyon ko ngayon? Okay? So, ayan. There's example dito. Laktawan ko na yan para hindi tayo tumagal. Yung pangatlo, bukod sa, ayan, hear accurately, interpret correctly. Pangatlo is reflect personally. That's the application na. Reflect personally. So, anong ibig sabihin nito sa akin? Ito yung ibig sabihin niya sa kanila. So, ayan, may mga magtanong ka, throw the good questions. So, what does this reveal about God? Anong sinasabi ng bahagi ng salita ng Diyos na ito tungkol sa Diyos? So, ano ang purpose nito? So, makikita mo doon, ang purpose is that we may worship and mamangha tayo sa kabutihan or kagandahan ng Diyos. So, ayan. Example dito is, He is merciful so I can trust Him with my offender. So, pag may mga umaaway sa akin, so, magtiwala ako sa Panginoon. Siya yung bahala sa akin. So, yan. Another question is, what does this reveal about me? So, kanina is, what does this reveal about God? Anong sinasabi nito tungkol sa Diyos? Ngayon naman, ano ang sinasabi nito tungkol sa akin? Conviction and honesty. So, marirealize mo, kung nabasa mo yung yung forgiveness issue, nag-struggle ka sa bitterness. So, marirealize mo na, hindi pa ako lubusang nagpatawad. So, marirealize mo yon when you ask the help of the Lord. And then, patlo, what should I do? Anong dapat kong gawin? So, sabi dito, be specific. So, dito na papasok yung action and obedience. So, ayan, pwede mong sabihin, this week, ipapanalangin ko itong taong ito araw-araw. Then, ayan, padadalhan ko siya ng mga nakaka-encourage na message. Okay? So, yun yung kalahatan, parang pwede kang magsulat ng mga reflections mo kung nagjo-journal ka. So, ayan, and then pang-apat, act obediently. Dito mo na i-implement. So, yung reflection mo, sabi nga ni James, sa binasa natin kanina, do not merely listen to the word, do what it says. So, ayan, kumilos tayo. So, ito na yung step of faith. Step of faith. Minsan kasi, ang pagkaunawa nila sa step by faith, step of faith is yung uutang ka kahit hindi mo alam saan kukunin yung ibabayad. Step of faith is that yung reflection mo sa nabasa mo at yung pakiramdam mo, yun yung sinasabi niyang gawin mo. You do it with faith. So, yan, mararamdaman mo yan yung promptings ng Holy Spirit sa iyo. And dito, natatransform yung knowledge at nagiging obedience. Okay? So, the role of grace. The role of grace. So, ano to? The role of grace. Hindi tayo mag-obey on our own strength. So, magre-rely tayo sa empowerment of the Holy Spirit. So, and then, magpe-pray tayo ng desire and yung kakayahan para, Lord, tulungan mo ako na masunod ko ito. Mahirap nito, Lord. Ang kukulit ng mga taong ito. Isa kaming elder, isang deacon sa church. Yung nangyari, he was delayed sa project and hindi siya binayaran. And siyempre, ang laking amount nun. Pwede niyang i-underground Pwede niyang i-underground para mabayaran siya. Pero sabi niya, yung sa mga meditation niya, hindi na tayo ganun Hindi na tayo nakikipaglaro ng laro ng mundo. So alam naman nila yung tama, they should pay me. So, kanya is very costly yung obedience niya worth million. Million ang nawala niya dahil ayaw niyang mag-compromise. Kasi sinasabi ng Panginoon sa puso niya na
Iba na tayo ngayon. Iba ka na ngayon. So, ayaw niya makipag-compromise. Pero nalugi siya ng laki. Sometimes that is the cost of obedience. So, and mabigat, napakibigat, pastor. Ang hirap. Kung hindi lang ako binago ng Panginoon, nakabaril na ako. Yun yung sinasabi niya eh. Pero nakikita ko yung transformation sa buhay niya, and that is a very great miracle. We cannot change ourselves. Only the Lord, the grace of the Lord, change him. So, key principle, obedience is not perfection. Obedience is a direction. So, pakunti-kunti yan. Pakunti-kunti. Hindi natin na po perfect agad. Pero as long as we are heading to the direction ng being disciple, na mabuti yan. So, hindi natin ini-aim yung sinless perfection. So, pero ang ini-aim natin is yung orientation natin towards dito sa obedience. So, mapapansin mo yan, nag-increase yung faith mo as you obey yung mga natututunan mo. Okay? Step 5, review regularly, accountability. So, magnilay-nilay ka, reflect on what's happening in your life. So, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So, makipag-sharing ka sa ibang tao. So, check in with yourself and yung mga trusted na kamananampalataya sa Panginoon. Okay? So, paano ko ginagawa itong tama ba yung application ko? Ano ba yung nakahadlang sa iniisip kong pag-obey ko? Anong natutunan ko tungkol sa aking sarili, tungkol sa Diyos, tungkol sa obedience? Anong susunod na gagawin ko? So, ayan. Ang purpose is to create a cycle of continuous growth. Yan yung discipleship. Continuous growth. Maraming ang titindi nila sa simula. Ang buhay discipleship ay parang marathon yan. Parang marathon. Sa marathon, ang dami yung pagsimula pa lang, parang ang bibilis nila. Pero ang buhay discipleship is patindian, patagalan, hanggang sa maabot natin yung finish line. So ayan it's a continuous growth sa ating obedience. Lumalalim sana yung ating pagsalalay sa Panginoon, and makikita natin yung growth natin dito sa obedience. Okay? So, yan yung 5 steps. And usad tayo ngayon dun sa disciple maker's lens. Teaching obedience, not just knowledge. Dito, isaalang-alang natin na ito kasi ang perspective ko dito in crafting this course is that hindi lang, sabi ko nga, hindi ako nagbibigay ng information. I am presupposing na dahil lahat tayo ay tinawag na maging disciple maker. So, itinatanim ko na sa inyo na you are a disciple maker and you will be a disciple maker. So, teaching obedience, ituturo nyo ito. So, I don't know kung darating yung kung nagtuturo si Kuya Francis ng Sunday School or si Sister Joy, may nahawak na silver. Hindi ko alam. So ayan, bilang kung hindi man, you will be a future leader sa inarap, magiging leader ka. So, yung role mo bilang leader sa hinaharap, parang maging obedience coach. Sa akin na pastor, tinuturuan ko yung church. Anong sinasabi ng Panginoon? Ano yung mga sinasabi, tinuturo ng Panginoon? Na paano natin i-obey, or ano yung gusto ng Panginoon na i-obey natin? Yun yung gawain ko as pastor. So, this requires a fundamental shift sa how you disciple others. Kasi you need to see yourself as obedience coach. So, tinuturuan natin or kino-coach natin yung mga tao na maging mas obedient sa Panginoon. Okay? Shift your questions. Una, so baguhin raw natin yung mga tanong natin. So, instead ng mga knowledge-focused na questions, i-shift natin siya sa obedience-focused questions. For example, what did you learn? Anong natutunan mo? Hindi, baguhin raw natin yon. Kasi knowledge-focused raw yung question na yun. So, sa natutunan mong ito, what will you do? Application yung natin. Application yung tutumbukin natin.
So instead na magtatanong ka na, anong ibig sabihin ng verse na ito? Yung tatanong natin is, paano mo i-apply ang verse na ito sa buhay mo? So, hindi yung nauunawaan mo ba? Ang tatanong mo is, i-obey mo ba? Ganun sana. Yun yung kanya dito. Hindi mo itatanong na, anong tingin mo rito? Hindi. Ang tatanong raw natin sana is, ano ang ipinaprompt ng Panginoon o inuudyok ng Panginoon sa puso mo na gagawin mo? So, yun. I-shift natin yung mga pagtatanong natin sa mga magiging mag-a-undergo sa ating pagiging obedience coach or pagiging disciple maker. Okay? So, i-breakdown natin yung commands bukod sa shifting your questions, i-breakdown natin yung mga commands into actionable steps. So, ayan. Tulungan natin yung mga disciples natin na mapadali yung obedience, maunawaan. So, yung hagdan, for example, yung 10 hakbang, steps ng hagdan, mahirap yan na kuan. Isang hakbang mo lang, 5 step agad ang aapakan mo. Hindi, i-breakdown natin. Makukunti-kunti yan. And mauunawaan nila. For example, yung big command is love your neighbor. Ang gagawin natin sa actionable first step is that introduce yourself to the neighbor next door this week. So, makipagkilala ka muna sa neighbor. So, ayan, bago yung love your neighbor, kilalanin mo muna yung neighbor mo. So, yun, doon muna makipagkaibigan. And then, or, yung verse na, command ng Panginoon na pray for your enemies. So, yung actionable first step, so sa week na ito, pag naiisip mo tong taong ito, ipanalangin mo itong sentence na ito, Lord, bless them. So, bless them. Hirap na yan. Kasi gusto mong gumanti But yun lang, nagsisimula doon. So, seek first his kingdom. Paano yon? So, actionable steps, mga practical na pwede natin gawin. Sa linggong ito, ilalaan mo sa Panginoon yung unang 15 minuto ng iyong buhay bago ka magbukas ng cellphone. So, ilaan mo muna yung first 15 minutes na magbukas ka muna ng Bible, mag-meditate ka muna, mag-pray ka muna, or mag-worship ka muna. Okay? So sa being generous naman, so, sabihin mo, this week, mag-a-identify ka ng isang pangangailangan sa church and magbigay ka specifically para matugunan yun. So sa being generous, ginagawa ko minsan pag pumupunta ako ng Solano. So pag nag-park ako sa harap ng Jollibee, meron yung nagta-traffic Nagta-traffic. So how can I be generous? So minsan, pag ina-atras ko yung sasakyan, nagta-traffic siya. Minsan nag-aabot ako ng sa pagkakataong ngayon, magbibigay ako ng 20 pesos. Kasi minsan 5 piso. So at least mga ganon na simple things na ini-stretch mo nang ini-stretch. Okay? Bukod doon sa breakdown commands into actionable steps, model the process transparently. Minsan sa atin puro turo nakikita sana sa buhay natin. So be open about our own journey of obedience. Tayo rin. Sa pagtuturo natin, ipo-point out natin yung buhay natin. Paano yung journey mo sa obedience? So maging transparent tayo. So parang ito, example, sabihin mo. Sa linggong ito, naramdaman ko na kinukonbik ako ng Panginoon na humingi ng tawad sa isang taong kinagal or na kinapuutan ko. So, yeah. So, napakahirap nito kasi naggalit talaga ako. Parang gano'n. But, ginawa ko na lang. Ako humingi ng tawad. So, ayan. Or, nag-i-struggle akong i-apply yung command about worry. Hindi ko maiwasang mag-worry. Pero sinusubukan ko. Parang gano'n. Parang nagiging honest ka na in your journey is hindi ka nang perfect. Hindi tayo perfect. Nag-grow rin tayo dyan. So, or mababanggit mo, ito, ginol ko na maging obedient sa week na ito, pero sumablay ako nakalimutan ko. So, i-share mo kung anong natutunan mo. So, minsan, sa mga dinidisciple natin,
minsan we need to become more vulnerable. So yun kasi nagiging honest ka sa kanila and mauunawaan nila na normal pala yun sa journey. Ang mahalaga nga tuloy-tuloy tayo. And bukod doon, we celebrate the faithful steps. Hindi lang yung perfect outcomes. So ayan. So mahirap yung pag-obey kasi it's going our human nature. Human nature ang pasaway eh. So ayan, we celebrate pag may disciple tayo, may tinuturuan tayo na umuusad siya sa kanyang walk in faith, we celebrate that kahit maliit or hindi perfect. So, ayan, pwede natin sabihin na encourage ako sa yung pag-reach out mo sa neighbor mo. So, ayan, we appreciate them. Or, grabe, ang tapang mo, yung nagbahagi ka ng faith mo, nag-testimony ka. So, ayan, parang ganun, the point of appreciation. So, ino-observe natin yung growth nila and ayan, i-celebrate natin sila. And panglima, lumikha tayo ng culture of grace, not legalism. Sa church kasi, minsan nagiging legalismo tayo sa church. Ano ba pinagkaiba nitong grace-motivated obedience sa legalism? Yung legalism kasi, ito example nito, nag-o-obey ako para matanggap ako. So, para tanggapin ako ng Panginoon, kaya ako nag-o-obey. Pero sa grace-motivated obedience, nag-o-obey ako because tinanggap ako ng Panginoon. Pasasalamat na ba? Parang ganon. Nag-o-obey ako dahil takot ako sa baka magkamalas ako, parang ganon. Hindi, yung grace-motivated is nag-o-obey ako dahil mahal ko ang Panginoon. So, parang ganon. So, ayan, ayan, basahin nyo na lang yung iba dito. Basahin nyo yung iba. So, kapag hindi maiiwasan sa discipleship kasi hindi maiiwasan na we feel na hindi natin masunod yung minsan hindi nakakalimutan nating mag-obey or mahirap mag-obey at sumasablay tayo. Pag may mga sumasablay na mga tinuturuan natin, we point them back to the cross. Yung be gracious. So, ayan, we point them back to the cross. So, ang goal kasi dito is that they will trust the love of the Lord. Na ang Christianism is not about rule keeping, but it's about grace. So, sabing yung grace motivation, motivated na obedience. Okay, so, ayan, yayakapin ka pa rin ng Panginoon. Like the prodigal son who sumablay sa buhay. When he came back home, pinalubog ng Panginoon. So that's the pag sumasablay kayo, okay lang, bangon lang. Ang wise na tao according sa Proverbs bumabagsak man 7 beses, tumatayo 8 beses. Okay? So magiging discipler kayo in the future. So ayan, maging mga grace discipler sana kayo. Okay? So ayan, si Jesus Christ, we will end with this. I-describe niya, may parable siya regarding sa dalawang disciple. So ginamit niya itong parable regarding yung wise builder and foolish builder. It's like building a house. But actually dito is sabihin na natin na the house is us, our Christian life, the new us. So makikita natin dito yung wise builder and foolish builder. So therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Kung titingnan natin ito, kung compare natin yung dalawang builders, ito lang yung kaibahan nila. Yung element, narinig nila yung salita ng Panginoon. Wise builders, pareho. Yung wise and foolish, narinig nila pareho. Nag-build sila pareho.
Parehong tinamaan ng bagyo. Parehong tinamaan ng bagyo. Pero yung isa, yung wise builder, yung narinig niya, ino-obey niya kasi. Yung isa, narinig lang niya, hindi niya na-apply sa buhay niya. At yun yung kaibahan ng resulta. So, tayo, anong sinasabi ng Panginoon dito? When we hear the word of God and apply it in our life, we will have a strong life. We will have a life that would be firm, na hindi maaalog ng anumang, parang this is a, parang guarantee ng Panginoon. Mag-obey ka lang sa akin. Magiging magandang buhay. Parang ganon yung point ng Panginoon. So, sa mga Kristiyanong hindi nag-o-obey, kahit simba ka ng simba, it will collapse. Parang ganun sana kung tutuusin natin. So, napakalaga yung obedience. Okay? So, yung storm, nire-represent nito ang lahat ng mga pagsubok natin sa pananampalataya. Kasi pag nag-o-obey ka, pag nagsisimula ka ng gustong seryosohin yung pananampalataya mo sa Diyos, nandyan na ang mga trials and suffering, dumadami ang temptation and pressure, dumadaan ka sa times of doubts and confusion, nagkakaroon pa ng persecution and opposition. So, minsan may mga malas pang nangyari sa buhay, kamatayan or pagkalugi. Lumalabas yung mga yan. Pero pag nag-o-obey ka ng nag-o-obey, kahit dumadaan ka rito, hindi ka magagapi, hindi ka masisira. You will always come out strong. So parang gano'n. So ayan, ang key insight natin dito, yung storm, hindi yung storm, yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi yun yung nag-create ng collapse. Pag-analyze natin ito. Yung salita ng Panginoon, ang pinopoint niya rito is the solid foundation. So yun yung solid foundation. So pareho naman yung bagyo. Pero bakit may nagko-collapse is because of the foundation. So maraming Kristiyano na ang foundation nila is knowledge accumulation. But ang gusto ng Panginoon is that yung obedience na discipleship. Okay? So yung foundation is not our knowledge of Scripture. Ang foundation is hindi yung attendance natin sa church, hindi yung spiritual experience natin, hindi yung success ng mga ministry natin or ano man ang nakaraan ng pamilya natin. Yung foundation is obedience of the word of Jesus. So makikita natin dito na ang pundasyon ng pananampalataya. Paano mo masasabi na ang isang tao, matibay ang pundasyon niya sa pananampalataya? So based on this text, ang may matibay na pundasyon ay ang nag-uobey sa word of the Lord. Okay? So pag titingnan natin yung crush, so yung bahay doon sa buhangin, hindi lang siya tumagilid or nag-crack. Talagang nawasak siya. So complete collapse. Bakit? Dahil inireveal minsan itong mga storm na ito, hinahayaan ng Panginoon itong trials and suffering, temptation and pressure, doubt and confusion. Hinahayaan niyang dumating sa buhay natin yan para makikita natin kung totoo ba ang ating foundation. Okay? So, pag nag-collapse ka, maybe yung Christianity mo is hindi obedient base. Okay? So, obedience is the only foundation that stands when life comes. Okay, so yan yung key insight natin. So, yan, may reflection question dito. Sagutin nyo na lang pag tinitingnan mo ang iyong buhay, ino-obserban mo ang iyong buhay, ano yung pundasyon? Ano yung pundasyon mo na ng pananampalataya mo? Knowledge ba or obedience? Kaya minsan nahangaan natin sa church yung ito napansin ko maraming preachers na hindi mataas ang pinag-aralan. Hindi pumunta sa seminary, hindi
hindi nakapagtapos ng matataas na antas ng Bible school. Pero they were very strong in their faith. They keep on going. Parang hindi sila naaalog ng mga pinagdadaanan. Maraming ang talinong tao, daming alam regarding sa Bible, pero where are they now? So, ayan. Makikita mo na ang pundasyon kasi is knowledge lang yung iba, pero yung iba is obedience. Okay? So, ano yung pundasyon natin? Knowledge or obedience? So, kung doon tayo sa knowledge, we need to shift to obedience. Okay? So, may mga pinagdadaanan ka ba? May mga kinakaharap ka bang mga bagyo ng buhay? Kumusta yung pundasyon mo? Nakatayo pa rin ba? So, ayan. Do you still obey? Yan kasi maraming kwan. Pag walang pagsubok, ang titibay nila, ang gaganda ng mga proclamations nila, ang gaganda ng mga confessions nila. Pero pag naaalog na, iba na ang sinasabi. May expose na. So, pag dumadaan tayo sa kwan, titingnan natin. Pag dumadaan tayo sa mga, we keep on doing what we must be doing. We keep on obeying. Okay? So, may mga reflection and application questions dito. And basahin nyo na lang yung mga yan. Mag-journal kayo. And ayan, challenge. Mag-experiment kayo. Obedience experiment. Okay? Ayan, hear, interpret. Ayan yung diniscuss natin kanina. Ang key principle na laging tatandaan natin, knowledge without obedience is self-deception. Ito yung mga takeaways natin sa pinag-aralan natin ngayon. Knowledge without obedience is self-deception. Nililinlang mo lang yung sarili mo pag puro ka gather ng knowledge na hindi ka naman nag-obey. So, pinapakita nito yung kondisyon natin. So, yung obedience natin, yung knowledge natin, actions lang ang makakapagbago niyan. So, ayan, for our love for Christ is not a sentiment, it is loyalty. You cannot claim love to love the King while ignoring decrees. Ito yung mga quotables ng notes natin kanina. Obedience is not perfection, it's direction. We're not aiming for sinless perfection, but for a life oriented towards obedience. A trajectory of increasing faithfulness. So the storm does not create the collapse, it reveals the absence of solid foundation. Kaya pag may mga kapwa nating mananampalataya dumaan sa dagok ng buhay, pagkatapos ng dagok ng buhay nawala na sila, na-expose yung babaw ng foundation. But if you are like Job, kaano man katindi yung pagkaalog natin, you are still there pag maganda yung pundasyon natin. Yung pundasyon natin is yan. Obedience. Yan yung obedience lang na foundation ang nananatiling nakatayo. Ang goal ng Bible study ay hindi para punuin ang ating mga kokote. Ang goal ng pag-aaral natin ng mga salita ng Panginoon ay para baguhin ang ating buhay. Okay? So, pag hindi tayo nagiging mas obedient, ibig sabihin nun, hindi talaga tayo natututo. Nagtitipon lang, nag-accumulate lang tayo ng information, pero pareho pa rin. Okay? So, ito yung, I leave you with this text sa Matthew 7:24. Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Okay, so lesson natin ito, let us be obedient believers in the Lord. So, learning obedience to Christ's commands. So, that sa pamamagitan niyan, diyan natin mai-establish na we are real disciples of the Lord when we learn to obey. So, purihin ng Panginoon, may mga questions kayo, reflections? May question ka, Sister Joy? Ko lang, Pastor. Yan. Parang han ko ngayon amo no ko. Tapos ano kayo baga. Kasi parang
Halos amok ngay dagiti parang garuday ta nalaing ta ti knowledge pero han nga ag sink in ti dadduma. Okay? Kasi medyo marigatan ak dadduma ta. Kas di nga di feel ko Oo. no agbasa ak ngay ket medyo narigat nga ag sink in. So nga Yeah. dagiti exhortation ko ngay ket kurang sa ti application. Yeah. Ganito lang, yung pinag-aralan natin kanina, yung pinag-aralan natin dito, sundan mo. Kasi minsan hindi yung accumulation of knowledge. So yun yung kung natin dito kanina, yung saan na yun? Dito sa dulo. Yung process of from moving from hearing to doing. Sisend ko tong materials mamaya. So, konti-konti lang may mga makukuha mo na ano yung actionable dito. Ano yung pinapagawa ng Panginoon. Magsisimula tayo diyan. In my experience kasi, dati binabasa ko lang may young people, young adult na sa member sa church. Nagtanong siya, "Kuya, paano magbasa ng Biblia?" Sabi, "Basahin mo lang." Sabi ko, hindi kasi ganun na laktaw ka ng laktaw. Basahin mo ng diretso yan. Simulan mo sa Genesis. Maunawaan mo yung mga kwento. And then balikan mo yan. Pagkatapos mo, balikan mo. Then mapapansin mo later na pag binabasa mo yung isang kwento, mapapansin mo na parang may sinasabi ang Panginoon na i-obey mo. Na parang may bahagi sa buhay mo na pino-point out niya. Parang ganun. And actionable things yun. So hindi lang knowledge kasi dito nagiging personal yung mga things na, for example, kay Joseph binabasa mo yung kwento ni Joseph and nakikita mo na yung integrity niya napakatindi. And then habang binabasa mo nakukuha mo na may mga temptations sa trabaho or whatever na mag-compromise, parang ganun, and ipo-point out ng Holy Spirit yun sa mga binabasa mo So yun yung you note yung mga bagay na gusto kasi it's the Holy Spirit. Hindi ito kasi hindi ang walk in the Lord is hindi laro ng utak. You need to learn how to walk with the Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang nagdidikta ng mga i-obey natin. And sometimes He used that, most of the time, ibig ko sabihin, ginagamit niya yung binabasa nating scripture to point it out. Alam mo, pag binabasa mo yung scripture, may sinasabi ang Panginoon sa akin. And ganoon lang, one at a time na ino-obey mo, one at a time na ina-apply mo sa buhay mo. Next time, may bina-highlight na naman. Yan, ganun yung kwan. So, tingnan mo dito, pag-aralan mo itong part D, process, moving from hearing to doing. And, you try to, hindi madali ito because we need to learn how to walk in obedience. So, di ba sinasabi ni Paul sa Galatians, if you yung sabi niya, walk according to the Spirit, sabi niya doon ang point ni Paul doon sa Galatians is obey to the leading of the Holy Spirit. So, you take note of your personal walk with the Lord through the Holy Spirit. And ganun pa, konti-konti lang. Hindi comprehensive. Minsan, tinitingnan natin sa big picture, sa napakalaking picture yung pananampalataya. But actually, walking with the Lord is konti-konti sa mga maliliit na detalye ng buhay natin sa pang-araw-araw. Okay? So, ganun. Mas maganda, mag-journal ka, mga ganun. Na-obey ko ba to? Mga ganun. Yan. Kuya Francis, may question? Reflection? Okay. So, ayan, kung may mga questions pa kayo, may mga clarifications, you can always chat me or sa chat group natin. But so far, ito yung lesson natin ngayon, and next week, pag-aaralan natin sa session 9 na tayo. You try to download these materials and para mag-sink in sa atin, sagutan ninyo yung mga reflection questions. So, and then you meditate on it. Okay? So, purihin ng Panginoon, we will end our session tonight dito, the core curriculum, learning obedience to Christ's command. Let us pray. Hallelujah.
Hallelujah. Madaydayaw ka, wapo Diyos. We thank you, Lord, na ah, napaka-gracious mo, Lord, in our journey in faith. Even Abraham, it took you so long to work with him hanggang sa ma-perfect niya yung faith. And Lord, maraming salamat sa patience niyo rin sa amin. We ask the Holy Spirit to teach us to become obedient to the Lord. We ask you, Holy Spirit, to point out the things that you want us to obey in our study of the Word. Pag nagpe-personal study kami ng Word, Lord, we pray that you illuminate what we study and you speak to us clearly and ma-identify namin yung mga gusto mong baguhin sa buhay namin, yung mga gusto mong i-obey namin. Tulungan mo kami, Lord, na mas lumalim sa pananampalataya, not in knowledge, but in walking in faith, O God, in walking in obedience. Bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga manonood sa online recorded version, i-bless mo, Lord. Maraming salamat. Tuminiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, purihin ng Panginoon. Good night sa ating lahat. Pastor. God bless po.